Just rejoice and be glad in it. Yung mapagpalang hapon sa ating lahat. Kumusta ang bawat isa? Okay man. So, kumusta niyo yung mga New Year? Malipahin man. Urog sa mga tawis. Ginsugad na may sara New Year's resolution. So, kamo yung taon sa taon. Okay. Amen. Nga, saya na. Mag-ewan kitsin. Ang mindset nyo. Meron ako sa Facebook mga about sa about sa pag-upod sa atin pag-upod sa atin sa Ginoo kaya sa ito nga ginobdan na sa Ginoo. So yan na may bago nga pag-asa nga updan lang kit sa Ginoo. Kung ginobdan kit sa Ginoo sa bugos nga tuig, yan ang tuig nga ikadita lang sa ato kasing gas nga updan kit sa Ginoo. So kaya sa iyo basahan na verse pagaw sa Psalms chapter 95 verse 1. O magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon. Tayo'y magkaingay na may kagalaan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo'y magsiharap sa kaniyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y magkaingay na may kagalaan sa kaniya na may mga pag-awitan. Sapagat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos. Amen. Palakpan mo natin ang salita ng Diyos. Kinagat mo pa na talaga magkatugos para sa kanila. Kapatid. Pilit man mo mga makan. And istoryan mo ang Lord. Ito, apilin sa mga apilin mo kasi nagalaw siya mo sa ulo sa ulo na magpatuto sa kanya. Yes, Lord. Ikaw ang hari ng mga hari ng Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailan mo. Hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos sa times na nagpupuro ka ng ikaw lang ang Diyos sa times na nasa maupay ka. Dari ka nagbabago ang Diyos. Lord, nag-aaral po kami sa tawag sa aming mga nahihilo sa iyo. Sa mga dirikakiyan na hindi mo namin sa iyo nagbabago. Patawag ko na bibigo ka namin sa mga times na na-add kami sa mga pagsulong. Patawag ko sa mga ganun. Ano po pasalamat kami sa pag-ibutong ko sa amin sa kabila sa mga adan din mo pagpatawag kapag nagbalik kami ito sa iyo kapag nag-repent kami. Lord, salamat sa pag-iingon sa namin ng masala sa pamahagi ni Kristo sa pagkarawat namin sa iyo. Lord, inaawat na akong maupdan mo pang gawain. Hindi na gawain at sa katino. Gamugan mo po na yung pasensya na pagkasulok ng lugar na ito. Kausapin po, Holy Spirit, ang puso ng bawat isa. I-comfort mo po ang mga nabibigatan na sa kanilang mga pasanin sa buhay. Yes, Lord. Hindi po namin hinahayaan ang gawa ng kaaway ni Jesus. Spirit of destruction in Jesus. Ang higas ng puso in Jesus. Malambunin mo ito, Lord. Lord, sa inyo lang po ang pinakataas na papuring at pagdakila sa pangalan ng Jesus. Amen. Sino po rito ang naniniwala na dahil sa ating Panginoon, hindi ka na katulad ng dati? Pumalakpak ka ng malakas. Sabi sa ating awitin, because of you, Lord, I can dance, I can lift my hands, I can sing, at higit sa lahat, I am free. Sino rito ang malaya-malaya na sa Pilipinas? Amen! Never before have I felt so alive.
before have I thought I could fly. Never before have I ever been so free. This feeling with you, I'm now reading it to see. Touch your presence, never wasted. So alive. Amen. Nakaka-bless talaga na magpuri sa ating Panginoon. Lalo na yung ikakanta ito natin sa buong puso ng buong pagmamahal sa Kanya. And bago pa sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 8, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa Tagalog, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa iyo. Palakpan po natin ang salita ng Diyos. Kasi po sa iyo ang naranig. Yan ang ako. Amen.
tawagin. Sige, ako lang po muna. Na magpapatotoo lang po ako sa kaupayan sa Diyos na ako kinabuhi. Yan. Sa ako pagkat sa bakasyon sa Christmas break na nagpakadto po ako sa Kuan sa Manila. Yan. Ito, nagpapasalamat ako sa Ginoo kahit protektahan man niya sa biyahe. Na wala po na inabu nga kasalanan nga disgrasya. Yan. Wow. Yan. Ito, bigyan sa pagkato ko sa Manila, provide niya ka mga pangailangan. Tigan, napalitan na. Kaya yung latak sa mga sapatos nila. At wala kaya. Ito, grabe ako po. Salamat talaga sa Ginoo kay daganak niya. Sigang yan. Sa kuwan lahat, sa pag-comfort niya sa ako, sa ako mga pinagian, problema bilang yun. Pinagyan ng mga problema sa ito. Pinag-comfort ako niya. Yan. Para saan? Yan, in-review na lahat niya sila ng mga sitwasyon. Saan natin kuwan kay basta makotin lang. Ito, nakakakulat talaga yung kuwan sa sariling darang mabuhay sa kanya, darang mabulag. Kuwan talaga, pinagsiksik ako ang sarili sa Lord. Saan gano'n nakakuha ang problema, wag ako sa Lord na tililap yapon mabulag sa kanya. So ito, kaya ako pasalamat sa kanya nga alipak niya sa iyo tubangan na nagtestimony sa kanya kaupayan sa kanya. Sino pa po naroon magpatotoo? Praise God, tawagin po natin si Sister Regina, pinagpala ng Panginoon. Pahinga ko daw sa kapatiran ng gusto mo. Kasalamat at bihapon kasi maupay niya adlaw mo. Salamat Lord, pasalamatan ko ang isip ko na lang. Buko, Lord, kung labat ko ang kabukan sa pag-ibig. Kuhan, kapag ko, pinagad ko. Salamat, Lord, pasalamatan ko at kapag-baligya mo salamat Lord na ito bago ko sa mauran kay isa na tayo kamahal mga bago ko sinabi Wasak ni meron ko sa pumato ay isip ito tumara upay ng pakiram. Salamat Lord na pinagaling mo sinimpa kung meron upod ka na sa iyo ang kahulog.
Mandole ko pagtumin. Kaya di manggagat na surut siya. Para ano. Basta. Hanggang. Hindi sa doktor. Para ba. Hinanap na yun. Sutak yun. Ay. Isa na. Salamat. Pinakalit. Salamatan po. Yasta. Salamat, Lord. Anak. Salamatan po. Mga sa inyo. Pagtulong po. Bunso. Ay, kabataan. Salamatan ang balay-balay. Praise God, palakpakan ang Diyos ang buhay ni Nay Lucy. Kumaingit ang tangad ang giupayan Diyos kay bisan may nanaranasan na may naginiinda nga suod sa ulo si Nay Lucy. Adala, gihapon siya para pagalingon siya. Nga, dire para sa iba, pero dira nagbubat. Nga, masal ang kamo, pero di na matin. So gawang tagihapon si Nay Lucy nga, bisan masul ng ulo, nga atin lagyapon. Ito na, palakpan natin ang Diyos. Itong lapuat yung kumanina. Nga, bago sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Palakpan po natin ang salita ng Diyos. So, sino pa po naroon magpatotoo? So, tawagin po natin si Sister Regina, pinagpala ng Diyos. Tuan, U-turn. Okay nga, tulog sa akin. Kadang usap pwede ko ipasalamat sa Lord una sa kadadlaw nga pag-iingat niya sa ako tapos sa bugos nga paghapon, digan sa bugos ng pamilya. Sa kadang mo sila pinag-agi anak Marcon na nakuunahon. So, ikong ko lang sa iyo, i-share ko sa iyo to. Di ba, maaram ang ka. So, maaram na kayo si Pastora. Maaram ka, di ba nga, nagpipinabalay kami. So, ito nga balay, kumbaga, grabe nga sakripisyo namin nga mag-asawa. Tapos sa bagaw ko, sa pagmagkimangan ito nga balay, bagaw ko, kuhaan nga, ako ang unang nga maistar. Ito nga balay.
Ikaw ko talaga sa sarili. Siyempre, pag tagyaw ka talaga, di ba? Isip mo talaga nga, ikaw ang unang ma-star. So, anong nangyari? Di ba, nag-December, nagbaha. Nagbaha at natanan, haros atubas ka ng baraha, sira. Agi sa kabuktuan sa asawa, mayaw na anod ang balay. Na anod sa baha. So, nangyari, sira ang unang nga-star sa nakbalay. So, bilang isa sa mga tao, diri madali tanggapon nga grabe ang sakripisyo mo sa balay, tapos diri ikaw ang una nga inistar sa balay. So, diri dun madali matanggap, kumbaga haon ang kuwan sa pagkakuwan sa nakisip, naghalo-halo, halo ang langot o nano pa man. Diyan, patuloy ko gin, kukuha ng sarili, gin kakalma. Di man kasi dayon to, mapanak dayon ito magiging tiger. Ako na itong ginisip ko na anong plano sa Lord kay nanong masugad si Ton. Maara man si Lord nga grabe ang sakripisyo lang mag-asawa, pero kay nanong nga diri kami at una nga inistar si Ton nga balay namon. How many years ito namon gin planuhan, buong pangarap, pagsisikap. Diri kami una nga inistar si Ton. Diyan, san before ang umuli, nag-chat ako sa bugto ni Lando, baga ko, ate, ada pa ba sila kuwan, sila Gian, may ina-start pa ba doon sa balay? Kung totoo siya, wala sila pagsarit, nagpasabot lang, ada sila na star. So, dubli-dubli ang kuwan sa, mas nga rin, dubli ang kasaganan. Kaso, diyan, abalaw nga, di pa. Kasi bako pakisugad, nanak sa kanya nga, sa kanra nga, magkuha na sila, kasi nga rin, so, maghimo na sa kanra lugaring na balay. Tapos sa tapos ang ginsugad na sa kanya gusto. At oro ni na gabi, tumawag. Lari din ka story ako ka no. Apa? Pagtawag sa nag-iisog. Nagito medyo. Alabi ka pa na. Patay-tayo kami niyo pala nag-ahutid eh. Doon pa sa nag-isog sa ako. Tigan ako man. May ngaranta na kayo nag-isog sa ako. Di ka nag-aaraway na sa lakad to, inaaway na to kanla dumugto, naging tugot ko, anak ginhimo, ako na lang pasensya. Bako, pasensya ka na kung nagbiglaan ka sa napagsugad sa imo. Basta baka ko, basta pakisugad na sa asawa, kaya ko dito asawa na suringot na, di na nanduro yung kahimo, at nakaproblema. Bako na pasensya ka na, napakasag pakisugad sa asawa nga, pasensya na ako. Natigdaan ko kapag sugad nga, ito, mag-prepare ka sa iyo, mag-iistaran, kumanigayon. Ikan, hanggang sa kumuhan siya, kumalma ito nga, basta ito nga girl, kumalma ito siya, hanggang sa tatawa na. Tapos, doon ko napansin nga anak puso, malagmit maglambot. Malalambot ang sila una. Pero pagkuhan ito, naglalambot na anak puso. Ito, dito sugar mananatili siya nalalamot. Ika doon ko nakita nga, may doon ko na unawaan doon sa sugad sa Lord na ibigin mo ang mga masasama. Tapos halip ko na sumpain ay pagpalain. Doon ko na-realize nga, ang una nga umistar sa akong balay ang paghigong pa sa Diyos before kami. Tapos kung sa bagay, kung magpapagawin ka man sa Lord, doon ka sa butang, napakahalaga sa imo. Tapos, akawon ako kasi dati, gagamitin lang sa Lord, hindi sa loob sa church. Iyon kay Tiri, kung nang mayaong ka, gagamit ka sa Diyos, kung hain na napakahalaga sa imo. Tapos, basta ba ako talaga Lord, hindi mo lang gagamitin sa church pag-exert sa gaming, sa Bible. Kundi Lord, kaya kumbaga, kung hain na pinakamahalaga sa ako, ito talagang gamit sa Lord. May totoo, kumbaga, di ba sa Moises, tungkod ang kanya. Kasi ito nga tungkod na pangahalaga itong kan Moises, kay bukid ang Jesus nagkaan. So, kailangan may tungkod, lalo na arog. Tapos ba ako, doon ko na-realize ang paghigugma talaga sa Lord sa mga masasama. Grabe talaga ang paghigugma sa Lord. Tapos paunawa sa Lord bago niya, dirikit ko nung pwede manghusga sa mga taong masasama sapagkat tayo'y naging katulad din nila. At
kita man din abot kit sa Lord ginhabag. Kaya kumbaga nakasiparate it kanya. Pero dirikit ko dirikit ko lang pwede pusga sa kadra. Kay kita ko nung naging sugadlat siton sa kadra. Kumbaga grabe talaga paghihugma sa Lord. Doon ko na-realize talaga nga bako san gingpal to sa Lord san nangusap siya sa ako. Ito kumbaga doon ko na-realize nga grabe talaga pagmamahal sa Lord sa mga taong masasama. Diyan sa kada mo ano sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Pero sa mga pagsubok, minsan din ang nalangin, masakit Lord, subukin mong aking pananampalataya. Pero pag naabot na ito ng pagsubok, nangangalimot ka sa prayer, ginaro ka ito sa Lord, tapos grabe ang pagsubok na ginaagian mo. Pero grabe talaga ang pagmamahal sa Lord, ang pag-provide sa imo, mga kailangan, ang mga kusog, di ka pero may kawag talaga kailangan na nananalangin. Dili pwede nga diri ka nagpe-pray. Tapos sa kapag nagagalit ka, kapag diri ka dumulog sa Lord, itong yung galit, ito mawawara. Pero kapag idulog mo sa Lord, ang imo hinanakit sa iyong puso, napapalitan niya sin kapayapaan. Tapos kailangan pag nadulog ka sa Lord sa prayer, malinis ang iyong puso, diri to mayaon sumpa sa ning kasing-kasing nga parang sinusumpa mo ang mga kaaway mo. Kailangan sa kadatag sa kadadlaw nga mga ginagian, mga pagsubok, kailangan ito mahinahon ka, kailangan isipon mo kung ano ang plano sa Lord sa imo. Kay dili maarang kung ano ang plano niya sa aton tunla. Amen. So, praise God. Nga, mahubay talaga ang Diyos sa kinabuhi ni Ate Regina nga, balawan na Ate Regina na unahan ka pa. Ano ba isisinan yun? Papanisaratan mga tanan kasi Regina lakad ka. So, bago pa ni God works together for good to those who love Him. So, siguro, pamaagi lang ito para ma-exercise man yung pagdugma, ano yung pagpapatawad sa mga tao. Sa pamaagi ni Kristo, mauna nga nagdugma sa inyo. And bago pa sa mga taga-Efeso, chapter 3, verse 12, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng mga pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. So palakpan po natin ang salita ng Diyos. Sino pa po naman yung patotoo? Ay ate, tunay nga pinagpala si ate Nancy. Tawagin po natin. Baligaw, Happy New Year! Isang mapagpalang hapon ko sa atong katanan. Paring ko lang sa iyo i-share gusto ngayon nga December, ang nga sa amo, maupay siya, di ka na yan doon ngayon sa Mindoro, diri siya okay. Kaya ngayon tabo, an ako, ikaduha nga tatay, ang tatay ni Peter, na ospital, 24 gabi, 24 sa gabi nga doon, di ka nakagawa sila 26. Pagka 26 man liwat, ang umang ko ni Peter, kasasan ka dos, nakagawa pala. Balik Pasko, New Year, sa ospital sila, nag-celebrate. So kami, wala kami idea, kaya di rin man sila sa amin, nag-chat-chat di rin man sila nag-update. Dahil baro na laksan dos, nga swag na hitabo. Pagtawag sa nakakaulangan niya babae, at bago niya, may yasun sa ako ba, ni Nining. Isa na ba sa kunan, sinaano ko siya. Pero ang bago niya sa ako, pasensya na kay God. Diri kami sa iyo nakaka-update today. Ang hitabo sa amo, di kang pa sa 24, si yung tatay na ospital. Kay, inon kasi siya, inon to ako, yung istorya sa iyo na nagsisino kalugo. Pero dili pa kami maarap ko, nanugulan finding sa kanya. Sino niya, kanya karamdaman. Pero nagpapasalamat na gano'n lang sa Lord kay, sino nga paggawa nila, ang halos ang kanya ko no pulong, daramo, kundi kay, nakuhaan na nito tayo nila na kuhaan ka sa PhilHealth, nakuhaan na sila kihapon, di ka waray na ko sila nakuhaan kaso sa ospital, pati ano man ko ni Peter. Di ka, ako pa kasi ako rin pasalamat kay kuhaan. Nag-celebrate ako sa ako 21st birthday sa Andres. Yung pamasalamat ko ang Lord, kaya gintagan lang niya pa bago ang kinabuhi. Siyempre, di ako maaraw, gintagan lang niya pa 21st birthday kay. Hindi ba nga din kakamati din, 17 pala, tingnan ako gintagan lang niya chance na mag-extend in 1 year. Nagpasalamat ka sa kanya, Lord, next year ako. Ito na, sa kanya pinakatas ko pa.
Praise God. Bidaki talaga ang advantage ng tao nga natapos sa Ginoo. Iadaan pag-provide, adang pagkakasin. Bagong pag-asa, bagong edad. So, bago pa sa mga awit chapter 119 verse 165, ang magmahal sa Diyos mo'y mapayapa. Mapayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi nabubuhay. Palakpan po natin ang salita ng Diyos. Sino pa po na rin magpatotoo? So, tawagin po natin si Sister King, pinagpala ng Panginoon. Maupay po nga kulog sa atong atanan. Nagpapasalamat na po kay Lord sa nga gintigangan ang New Year sa Malipayon. Kay mayaon basta. Nagpapasalamat sa Lord kay ibig sabihin, diri man itong siya kuha nito. Ako to, diri man gad nag-exting nga to kabaysay kay ang New Year, nitigangan ni Lord San, ang ako kuha, kabaysay. Ibig sabihin ka, pag ensan kuhan, ensan year, kabaysay lang yapon, bisan yung dara mo nga, andon, sa'yo nga napansin ko doon nga, sini nga bugos ng year kung makaranas ka man sa ito. Ang mag-agigad kita sila nito na niya ang kakurian, dating sa mga school works. Yung paparemind doon na sa ako ni Lord na sa una nga, tintigangan ko nga malipayon ka mo pa sa paorihi. Ibig sabihin, opterak niya nga malipayon. So doon, mabay siya nga niya ginhadag sa ako nga word. Kaibangan. Kaibangan. Dito sa ano na. Oh, happy ko na ako New Year. Nagpapasalamat ako si Don kay Lord kay Sinon Palaton. Karamihan na siya ginhatag nga message ako. Tapos sa kanya protection sa ako pamilya, sa ako father nga dito sa Manila. Sa kanya pag-provide, sa knowledge, pinag-wisdom sa ako pag-display na nga. Yan, nagtitigang na siya pag basta. Dito, nagpapasalamat ako sa kay Lord kay ginahatag man niya. Ito na, ibabati ko na kay Lord at mataas ng kapuri. Sana all na siya. So, nga, mo daw ngayon kay kahapon nga matawa-tawa si King sa pagkanta namin sa outreach. Kay inspired ngayon siya. So ito, sana malipay. Nga, kasi yan iba, nga bagaw. Normal man ako ng New Year. Pag bago man ako nito sa adlaw, para sama ko nito sa inyo natin ang buwas ko. O na, pero itong na ako no, kanya celebrate ko. Mag-iba na ako noon. Tuig. Nga, ito man yung celebrate sa hindi ka sa ginoan, kalibutan. Itong kasi talaga gabon na maging malipay nga tikangan ang tuig sin malipayon nga magpuri nga kalipayon nga nakatuon sa Ginoo. Nagpagaw pa sa mga taga-Corinto chapter 4 verse 8. Kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Palakpan po natin ang salita ng Diyos. May pa po ba na magpatotoo? Amen. Kung maray na po, tawagin po natin si Sister Jeremy para sa pag-serve ng dito. So, okay po nga kulog sa mga tanan. So, abang ko pa kanina ni Ken sa pagtikang niya, dala mo ko na yan na may mga New Year's resolution kay bago nga to. So, sino din ang may mga New Year's resolution? Kunwari, magda-diet na masusunod, diba? Pero di mo nahihimo. So, anak topic yan about siya sa pagbago for the better. So, anak verse, actually, di siya connected sa tithes and offerings. Kaya nag-inisip ako sa whole year sa 2023, siguro ko, feeling ko ganda.
nga tanan nga verse siguro mention na sa tithes and offerings na siguro ko naintindihan ta naman ang halaga sitong sa ato ano sa kada Sunday nga exhort itong siya dito. So yan na anak verse sa Efeso chapter 4 verse 23 to 24. Nabago din magbago na kayo sa ng diwa at pag-iisip at ang dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Amen. So, ini nga verse, nabasahan ko siya si tubong nga paano ko nung magkakayoon sin mapagpalang buhay. Ito parang blessed life. So, nakuha ko siya nga at ano, so, dilim, ang topic is diri man siya about sa tithes and offerings pero about siya sa ato pagbabago bilang mga lingkod sa Diyos. So, ang tao kasi di ba maramangkit ang ato dating karakter sa tao is permi dapat ako logic, di ba? Dapat ako nyaon, ako tatagan, ako, di ba? Mahilig sito ng tao sa sulat sito, di ba? In short, mga sarilian tao. Mas karoyan ta nga nakarawat kit kaysa sa nagahatag kit. Ano? So, this verse reminds us kung gaano ka-importante ang makita sa atin ang change bilang mga lingkod ng Diyos. Ano? Ang bago dili, magkayakit ko na sa pabagbag o una, duhala ini ay kapabaraka. Una, sa isipan. So, kung dati lagi natin iniisip ang mga pansarili lang natin, kunwari, mga bagay nga dapat maka-benefit after me. Kunwari nga nanon butang ako ay mayaon kaysa sa iba. Diba? Pero ito na ato, kung dati ito na ato, mga pangisipan niya na in-remind it sa nga verse na may barukit baguho na ng ato pananaw. Ano? So, this verse reminds us na matuturin tayong baguhin ang ating pananaw sa will ng Lord sa buhay natin. So, magbibigay ng kaluguran sa Diyos, isipan na willing and happy ihatag sa Lord at para sa Lord. Diba? Bago kito na ng pang-isipan. So, isipan nga karuyag ta diri lang kita na-bless kundi kita ta ang nag-bless or napapahappy ta ang Diyos. Sayo na sito na ato mga tithes and offerings. Ano? Isipan na makatulong sa ibang tao. Kung dati, permikit dapat ako anyaon, dapat ako nakarawat. Minsan, isipon tata or mabanggit sa pananaw, sa to isipan nga, mahibarulagit, maging kagalakan ang bugligan ng iba, maghatag sa iba. Ano? Nga, isipan na makatulong sa ministry. Diri lang siya about sa financial, diri lang about siya sa support, kundi sa katanan nga ways nga pwede ta may bulit para sa ministry. Para sa ministry sa Lord. Ano? So, number 2, bago din yung bagong pagkatao. So, simula lang tinanggap natin si Lord, tayo'y bago na, di ba? Bago niya. The way we live ay dapat may pagbabago din. Yung dati ko nung makasarili ng kita, dapat hibaro na kit, i-change ito for the better. Ano? Dapat kung dati nga permi may nare-receive, dati nga nag-expect sa iba nga tagang kit or permi tag na-expect ang Diyos na i-bless kit. Minsan, importante ta nga isipon ta or magbago na ta itong pananaw at pagkatao nga mahibaro lang mabuhay nga bago pa kani sa Lord kung ano kanya kalooban sa ato. Sa Yositon is the way nga maghatakit sa Diyos. Diba? Kung dati, permikit nagdadaw, naghahatakit sa Lord, bago pa nga naraan sa mga topic, kung hingangain iton, kung anong gagamitan sa iton, diba? Pero, yan na, ang New Year, i-remind din sa Lord na ato, pang-isipan na nato pagkatao, ibarulagkit na i-change ito sa kalooban sa Diyos. Ang sayo sa ito is, ibarukit maghatag sa Kanya, ibarukit bumulig sa iba, ibarukit magpagamit sa ministry, sin waray doubt, sin dirikit nag-expect sin pagbalik sa ato. Kasi, diba, pag totoo ka nung naghatag, diri ka, bisa waray balik sa imo, malipayon ka. Pero pag, paghatag nga ni, pakita la, karoyan mo,
naghatag ka, karoon mo, pero may mayon ni hatag lang sa inyo. Diba? So, sa na nature sa tao. Pero, hindi nga, remind nyo sa Lord na every time na naghatag it, karoon sa Lord na ihatag ka nga, di kang sako kasing-kasing. Diri kin mag-expect. Kasi, ang Lord, di man siya nagpapalugi. Every time na naghatag it, pero may ibabalit ang Diyos, higit pa sa ato pangangailangan, higit pa sa ato akala. Diba? So, sa ako conclusion, gaya ng mga New Year, we set goals. Diba? Mga New Year's resolution. And sana maging sayo sitol is an ato change sa isipan at sa buhay through our tithes and offerings, through helping the ministry and other people. Mas maging kalipayan taan maghatag kesaan kumarawat, diba? Kanta itong sa giving, mapalad ang nagbibigay kaysa kuno ang tumatanggap. Maging magaan sa atin ang lahat ng ginagawa natin para sa Lord. Dirita ihapon nga ako, nagbuhat ng lektura, nagsilihit diba? Kasi natanin ito para sa Lord, para sa tao. Sa ating pagbabago, pinapakita sa Lord na we learn to trust Him more. Bisan sa times nga mo rin naghatag itsin pirala, pero itong lanat yaon, ipapakita sa Lord nga kita trust, mas nagtatrust it sa kaya niya himuon sa ato kinabuhi. So itong na po tayo pumagpipil.
mo po ang lahat ng mga narito nang sa gayon makapagbigay pa po kami. At God's Lord. At hindi ka pa po na, kailangan lang na hindi ka pa po namin na palimitahan sa aming mga bulsa at sa aming mga buhay. Kaya lamang po ang pinakamataas na papuri at pagkatila sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, tumayo po tayo lahat. Magpapuri tayo sa ating Panginoon. Sino po dito yung naniniwala na hindi na tuwing there is something special, there is something new, something great that will happen sa buhay po natin. Sumigaw nga po ng malakas na hallelujah. Bago pa, every year is the year of the Lord. But minsan kasi nag-feel natin, dahil na yan, mga nakalalabay na tuwing, feeling na ito parang hindi para sa atin. But this year, we will claim na ito ay para din sa atin. Amen? Kaya i-declare natin sa ating mga awitin puro declaration song. Namin natin ang mga lyrics. Natin natindihan natin katabi. Just praise the Lord. Hallelujah.
like Jehovah. There's no one 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 like Jehovah. Riding on clouds, shining like sun. I'm so Everybody
Jesus in our lives this year, Lord, in our families, in our lives, in every sickness, in every struggle, we will speak the name of Jesus.
Sing it from your heart. Declare it. Yes, declare it. Your name is break every stronghold, shine through the shadows, when your name is healing, your name is break every stronghold, shine through the shadows, burn like Jesus. Thank you for your presence. We want more of your presence. Gusto namin pasimulan ang bagong taon na ito, Panginoon, ng aming pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Patuloy namin itinignan ang sino ang Diyos na aming tinikilala sa buhay na ito. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Let's continue to worship Him. Jesus, Jesus, Jesus,
kasama ka. Lord, sa oras na ito, hinihiling namin ang pagkilos mo. Hinihiling namin ang pakikialam mo. Ano man, o Diyos, ang nakita mo, Panginoon, na mga naging hindrances o na naging cause, Lord God, ng mga bagay na hindi namin nagawa ng 2023. Lord, hinihiling namin na sa oras na ito, sa pasimulaan ng taong ito, Panginoon, sa first Sunday na ito, Diyos, hinihiling ko malayang pagkilos mo sa aming mga buhay. Break every stronghold, Panginoon, na nakikita mo sa buhay ng bawat isa. Dahil nais namin, Panginoon, na ang taong ito, Diyos, ay para sa iyo. Maibigay namin, O Diyos, kung nararapat para sa iyo. Oh, hallelujah, kaya nga, Panginoon, hinihintay namin na meron ka kapangyarihan, Diyos, at ikaw yan. Patuloy namin hinihintay na meron kang magagawa sa aming mga buhay. Wala kami ibang gagawin, O Diyos, kundi gawin at sa katuparan, Panginoon, lahat ng plano mo sa bawat isa. Malaya ka, Panginoon, malaya ka. Hinahayaan ka namin, Holy Spirit, right now. Hinahayaan ka namin, Diyos, na katanggalin ang lahat ng narinig mo. Hindi namin kami tulungan ang wandering spirit. Sa pangalan mo, pag-push, Lord, bigyan mo kami ng attentive mind and heart. Absorb namin ang mensahe mo sa oras na ito. Sabay-sabay kami, Panginoon, na makikinig, Lord, ng mahalagang mensahe mo para sa aming lahat. Nang sa gayon, O Diyos, mapasimulan namin ang taong ito na may tagumpay. Mapasimulan namin, Panginoon, ang taong ito, Panginoon, ang pinagpala, O Diyos. Hallelujah. Pinagpala sa presensya mo. Pinagpala sa salita mo, Panginoon. Usugin mo ang aming mga uhaw ng kaluluwa, ang aming uhaw ng puso, O Diyos, na naniniwala kami, Panginoon, na tanging ikaw ang pupuno, tanging ikaw, Lord God, ang may kakayahang mag-sustain. Hallelujah, ng emptiness ng lahat, Lord God, na nararanasan ng bawat isa. Di namin nais, O Diyos, na yung failures last year ay madala pa namin sa taong ito. Lord, sa aming panambahan, patuloy kang manahan sa aming pag-aaral ng iyong salita. Mas lalo mong ibuhos, Lord, ang iyong presensya. Yakapin mo ang bawat isa, Panginoon. Ignite the fire in our hearts, Lord. Nang sa gayon, maunawaan at ma-absorb namin, manamnam namin ang bawat message mo, Lord God, sa aming lahat. Naniniwala kami, Panginoon, na buhay ang iyong mga salita. And ngayon pa lang, O Diyos, we claim victory upon victory, Panginoon. Tiniklaim namin ang tagumpay ng gawain ito hanggang sa matapos ang year 2024, Lord God. Hallelujah. Magtatagumpay ang bawat isa na naririto. Ang bawat isa, O Diyos, narito para sambahin ka, Panginoon. Maglilingkod ng todo sa iyo. Kakausapin mo kami, tuturuan mo kami kung ano ang dapat namin gawin sa taong ito. Lord, maraming salamat sa iyo ang mataas na papuri, pagkakila at pagluwalhati sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. So, abrihan ka ang ato Bible sa Psalm 51, verse 10 up to the 4. Psalm 51, verse 10 and 12. Sabi dito sa English version, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Ayan, palakpakan natin ang salita ng Diyos. Malakas na palakpak sa salita ng Diyos.
Amen. Kaya mo muna yung mga katabi mo. Yan. Mag-release ni sa blessing. Amen. So, Happy New Year sa mga anak sa Diyos. Dili sa Hello and Lawang. Amen. Happy ba New Year? Amen. Happy ka na New Year. Dapat happy talaga and New Year. Happy kasi kung dadalon mo ang imong mga sadness sa last year, dahil mo mupos na tuig, kaya mahuman. Kailangan, bago nga tuig, another chance, another opportunity nga ginahatag sa ato sa Diyos. Amen? So, kanina, habang namamati sa mga testimonies, tapos sa giving, tinawa kay baba ko, may kalata na kay baba ko, wala, related na mo topic na doon. Kung related magkaibang verse, pero may relation sa content, an amo topic na doon. Kasi, sininga week, ilagi nga past few days, api kami sa lito, nakaramdaw sin mga kunanunanula, para lang kami rakitan dito sa balay. Tapos, habang ato akong tumasakit sa bawbaw, ininisip ko ang karuyag sa Lord na topic, Then, yung darak sa Lord, remind sa akin ito nga kanta nga, create in me a clean heart, O God, and renew your right spirit within me. Cast me not away from your presence, O Lord, take not thy Holy Spirit from me. So, ginarak sa niya, tapos, doon ko na, nagkayon si realization. Kaya karuyag ko yung ihatag para sa'yo, mapasimulan nato ang year 2024, tama. Amen? Kaya anak ako, tinutang ko yun, I want restoration. Sino naruyag na ba-restore? Huwag kayo restoration. Diri lang sa finances, diri lang sa mga sugad-sugad, sa katanan nga areas at atong kinabuhi. Amen? Kung pamatiyan na, bago pa kanina nila, pero minira na ma-mention, kay bako nga tuig, pero may gulo na ma-mention, na New Year's resolution. Pinano yung New Year's resolution kasi ibig sabihin, mayaon mga regrets, mayaon mga distress, mayaon mga inagi sa 2023 nga kung magkakaruyag nila kapag kung hindi rin na maulit sa 2024. Ngayon, bago pa kanina, pero man ito parang hanggang plano la, di rin nangyayari. Amen? Totoo ito. Sa'yo ito sa ako'y realization, na kay nano nga, nag-desire at sa'yo nga tao, pero kay nano nag-desire na. Nag-desire, pero parang di rin nangyayari. It is because we were born sinners. Doon sa atong gibasa, doon kung babasahon ta sa verse 5, ang bago nito, we were born sinners. Kit panganak palakit, magpakasasala nakit, nga ito nga ato magiging natural nga sinners, kumbaga, nag-incline ito siya para i-please ang atong mga sarili, diriyan ato Diyos. Natatong ang time, mabis na nag-serve kit sa Lord, naabot ini nga time, dumarating yung panahon na minsan hindi natin iniisip kung ang bagay na ginagawa natin or gagawin natin ay nakakalugod pa sa Diyos o ikaw lang sinong analilipay. Amen? So doon kit doon nagkakamali. Doon kit doon nagsasala. Doon kit nagpupol. Kasi nadinisip kit or nadadarakit sa ato sinful nature nga mas naruyakit nga ma-please sa nato nararamdaman na nato feelings sa nato sarili kesa sa Diyos. Mas nasusunod ang ato karuya kesa sa will sa Lord. Mas nasusunod ang ato plano kesa sa plano sa Diyos. Yun yung isang bagay na nagiging hindrance para maisakatuparan yung magandang plano ng Diyos. Amen. Naniniwala po ba ang lahat na napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa? Amen. Amen. Araw-araw. Tapos yan na, New Year, another year. Yan ang atuing ginatagan din, another chance sa Lord para maisakatuparan yung magandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Sinong naniwala na mabay sa ang plano talaga sa Diyos na kinabuhi? Amen. Amen. Kung naniniwala ka, kung naniniwala ka na maganda
ang plano ng Diyos. At nag-desire ka, ano mo darawa rin regrets sa 2023, daraman imong mahay kahimo, daraman imong mga pagbagsak, daraman imong mga problema, daramo ang imong nasayang nga oras sa year 2023. Ngayon, kumbaga, yan ang 2024, tungod kay naniniwala it nga mabay siya ang plano sa Diyos, hindi desire ta na maganap yung plano ng Diyos, kailangan nating maunawaan pa paano. Ano ba yung kailangan nating gawin? Ano ba yung mga dapat nating gawin para magayaon kitsin restoration? Ano? Sa katanan nga areas ng atong kinabuhi. Kasi tinatong sa point, even David, follow ito niya nga inclination, sa ginkuhan niya nasawa sa may asawa. Amen? Sa nagkayon siya sin lustful desire, fleshly desire, ginkuhan niya si Bathsheba, baskin sunod niya ang makakalipay sa kanya sarili, kisa sa kalooban sa Diyos, doon nag-start nga, kumbaga, naranasan niya parang naranasan niya ang pagharap sa Diyos. Sino din yung nakaranas nga parang feeling mo sa 2023, naraman tayo na parang harayot sa isang Diyos. Nasa kamay. Ngayon, nararamdaman ka na parang walang nangyayari sa iyong spiritual life. Stagnant ka. Amen? Dalawa rin mo nabibili sa 2023 nga parang nag-feel ka. Feeling mo, failure ka. Amen? Yun yung mga feelings kapag na-overcome it sa nato pagiging sinners. Na-overcome it sa mga butang na hindi talaga itong mao ang direction sa Diyos. Direction mo ang imong isusunod. Kung baga, gingamit mo ang imong willful power para masunod diri at will sa Lord, kundi ang will sa kaaway or either sa imong sarili. Amen? Kaya nag-fail it. Naranasan tayo stagnancy, naranasan ta nga yung spiritual dryness. Karuyag ka magpagamit sa Lord. Pero naranasan tayo ng spiritual dryness and stagnancy. It is because of sin. Dahil yun sa mga kasalanan na diri pa talaga nato kakarawat, nasala talaga na nadiri ikuwihan sa tubangan sa Diyos. Amen? Yung pinarintigan tama, kay baka ni Gersin sa Lord ka, Lord, kay baka ka, hindi mo kasala. May yung mga decisions na arap ka, dili talaga mo yun sa Lord. Kamukan, kay baka arap ka nga sala, nagawa ka nga Lord, basta ilang pero, alam mo, na dili pa sinsiran mo sino talaga pag-aro sin tawad kasi inulit mo, tapos gusto mong ipapaniwala ng sarili nga pinatawad ka na sa Diyos kasi sinabi ng Panginoon na sino mang humingi ng tawad, di ba? Ang matatawarin ng Diyos. Pero, natataka ka, still, mo yaon mga nangyayari na diri maubay, nga diri makakiwa ang Diyos sa ating kinabuhi. Amen? Kasi yung nangyari kay David, mahigit na nangyayari yun itong saat, diri na sa sugat sino nga butang. Every time na nag-commit it sin, wala yung pinagkaiba sa sin na pinili ni David. Ang baga ko ba, yung sin, wala itong dili pagtotoo nga, nagkara white lies, mga ganyan, talala ng sala, tapos nga mortal sin, mga salsiton. Wala ito. Yung sin is sin. Kasalanan. Ito'y sarako, parehas ito siya sala. Parehas sila nagkukos ng pagkahiwalay nato sa Diyos. Nagkukos and break up sa ato relationship sa Lord. Nagkukos para pakialaman minsan kaaway, para i-divert sa kaaway yung mga bagay na dapat maupay nangyayat sa diri. Yun yung mga cause na nagkakayaon kitsin daramo nga mga problema. Nagkakayaon kitsin bukat sa atong kinabuhi. Kasi diri natin yung ginaamin. Remember, sa ginkuan siya, confront siya ni Nathan. Kalinghagang ginhatag sa kanya, di ba? Naghatag sa kanya si Istorya. Nakudwal sa sinig. Di ka, nalaksi sa kanya, reaction niya, kailangan itong patayon. Kalakas sa loob niya kasi iniisip niya, diri siya ito. Ganon kit. Minsan, madali
kit maghusga, magpunklod, madali kit maghatag, dapat mangyari sa ibang nga tao, naghatag kit tayo judgment sa iyong butang, kasi ang ahon nata, ibang nga tao. Ang problema si doon, pinabalik sa ato, kaya kita ngayon doon. Amen? Di ba ito na masaklap? Yung makaaralo, yung i-judge mo yung isang tao, tapos, wala mo ka-realize, wala mo ka-realize, mas malala ka pa. Amen? Tapos magtataka ka, nga, tigang sa year, sa kumutukan o mo nakilala ang Lord, hasta yan na, sugad galak gihapon si Lord. Amen? Kaya nga, mga kapatid, panahon na dahil ngayong 2024, dahil even ako, naniniwala talaga na napakaganda ng plano ng Diyos din nga year 2024 para sa kanyang mga anak. Naniniwala talaga ako na mayon talaga kilalaan ang Diyos. Pero meron tayong kailangan gawing desisyon like David. Sa rebuke siya ni Nathan, waray siya angal. Wala siya kay kailan, ikaw, diba? Wala siya paghanap sala sa iba. Waray siya paghanap si putas sa iba para lang matakpan ang kanyang sala. Makaaralo yun. Hari ka, tapos kanaman sa tao, tapos yung kasi sugat si nun. Diba? Makaaralo si nun. Pero doon nahigikitan yung tao nga talaga, kumbaga karuyan talaga niya si maupay ng relasyon sa Diyos. Amen. Dapat pasimulan natin yung year 2024 na meron tayong tamang relasyon sa Diyos. Dahil maliban na magkayong kitsin tamang relasyon sa Diyos, doon lang talaga yung marirestore ka tanan. Ayaw pong expect si maupay nga resulta, maupay nga blessing, mga pinapangarap mo na magandang bagay kung ayaw mong magdesisyon na itama yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Doon sa verse 10, bago doon, create in me a clean heart, O God. Ano? So, dinisini nga ako, hindi mo, mayang pag-add man nga, upat nga, importante nga R. Sige, nakaluwas din sa R. R. Ano? Una, repentance. Ikaduha, renewal. Ikatulo, reconnection or reconciliation. Ngasin ikaupat, restoration. Una, doon sa bago niya, create in me a clean heart, O God. Doon sa verse 10, ibig sabihin, ada repentance. Ginaamin niya nga marigsok ang kanyang kasing-kasing. Ginaamin niya nga mayaon blemish, mayaon spot sa kanya heart nga kumbaga nagpasuol sa Diyos, nagpaharayo sa Diyos, nagwakay sa kanya relationship sa Lord. Amen? Kailangan ta aminon, ang sa ato sarili, Lord, ano ba ang mga butang na marigsok sa among kinabuhi? Na dili mo mahimo nga ihatag ang imong plano. Mahimo ang imong plano para sa ato. Kasi alam nyo, naniniwala talaga ako na ang Diyos willing na himuon nga isa katuparan nga tanan nga mabaysan niya nga plano. Kaya alam, ginirespeto ko sa Diyos. Kailangan ang ato decision. Kailangan ang atong paghakbang. Ano? Ikaw laan maaram na lubanin kamutangan sa year 2023 nga dapat bayaan mo sa year 2023 ipaksi mo sa iyong kinabuhi sa tulong ng Diyos na para pag year 2024 malayang makakilos ng Diyos. Amen? Kailangan nato repentant heart. Angin na sa Diyos. Anin sala. Angin na sa Diyos. Angin mga nahimo nga dirita. Baling desisyon, baling sinabi, baling paghuhusga. Matanan nga mali. Amen. Kaya ito yung mga mali. Ano ba yung kailangan mong i-repent? Maski una mo ng sarili, maski una mo ng daruyan, maski una mo ng plano, kaysa sa Diyos. Kaya nagkayon si stagnancy. Alam mo, di mo may plano sa Diyos, pero kay ikaw na susunod, daruyan mo na susunod, tapos magtataka ka, kaya nga, sugat sinin. Kasi gusto ng Diyos, ihatag mo sa Kanya anong plano, nga namasunod ang plano sa Diyos, then you will see talaga kung gaano kaupay ang Diyos na waray
sugad ako, tas sini, mga sagtod, tas sini ang karuyan mo. Tapos, parang fail, nag-fail ka, no? Kapatid, kailangan mo na talaga yan na mag-desisyon. And I know, naniniwala talaga ako, pag nag-desisyon ka, siningatuig, mamamangha ka talaga saan kaya himuon sa Diyos. Amen? Kasi, ang pagod niya, created me a clean heart, oh God. Diba? Grabe nga repentance. Nakita niya ang kanyang karumihan sa Diyos. Imbis nga, magmalaki siya nga, ay sino ka nga? Maglalata sa ako ito. Diba? Kasi ang feeling niya, wala nakakaaram na iba. Ang alam niya, wala man si Don, kaya napaktakpan nga niya, diba? Kaya yung papatay niya ang asawa. Pero, nag-rebuke siya, waray siya pag-justify. Mahigit aniya ang kanya kamutangan na diri na ngayon ang tama sa Diyos. Amen. Ano na ito kamutangan? Tama pa ba? O merong pinapagawa ang Diyos na ayaw natin gawin? Merong panawagan ng Diyos na ayaw mong sumunod? Amen. Ano? Ikaw laso na maarap. Kasi nanunod. Kaya nga, Bang Lord, Holy Spirit, ikaw ang bahala ng mangusap. Ikaw ang magbibil sa amin. Kasi minsan, nagubulag-bulagan din sa ato mga sarili. Kita mismo, inuuwat na ng sarili ng diri. Ako itong diri, waray accident. Amen? Pero, hayaan nato si Holy Spirit. I-reveal sa ato yan ang adlaw. Nahanap nga mga butang na kailangan nato bitawan at ihinig ng tawad sa Diyos. Amen? Amen. So, yun na grabe ang repentance na ginahimo ni David. Although, ginatupang niya pa rin ang consequences. Grabe yung consequences, di ba namatay nga rin si Tunan kanya anak. Amen? So, bisan, sugat-sugat yung pwede siya magsabi niya, Lord, nag-repent naman na kinaano nga sugat-sugat, waray siya pag-question sa Lord. Kasi, doon ginpakita niya nga waray siya karapatan mag-question sa Diyos. Kilala pa rin niya at Ginoo nga makapangyarihan sa kanyang kinabuhi. Amen. Nga, kumbaga, at tututuan kanya pag-repent, di rin siya nagreklamo sa Diyos. Amen? So, kailangan makita yung tama nga pag-repent. Kasi ang iba, kapag susugad na sa word, susugad na, taramuan mga pamaagi sa Lord eh. Yun nga, sabi ko, nadiligit ang kapon nga, kita itong kasi sikuan ito at mga tila, mga sansiton, ipupukul ka sa iba. Kaya tuloy, at iba nga nagpapatuwid, lumalago, ikaw hindi. Amen? So, kailangan, yan na pala, magpakumbabakit sa Diyos. Amen? Ikaluha, renewal. Kasi ang bagay dito, created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Kaya ibig sabihin, na-recognize niya na mayroon mali na espiritu sa kanya. Kasi yung kasalanan, di rin pwede mag-upod at naabang pa hindi pwedeng magsama ang good and evil. Tama? Di rin pwede nga magsama doon, andon kasi kaaway, di rin pwede. Kaya nga, yung manifestation, di rin tama, di rin maong kanya nahimo, kasi ibig sabihin, di rin tama na at sa heart. Di rin na maong nag-start sa kanya kasing-kasing. Ito na ang nagahari sa kanya, heart. Kaya pamang niya, renew a right spirit within me. Nana ni-renew yung inner part nato. Yung sulod sa ato kasing-kasing. Kasi yun talaga yung tinitingnan ng Lord. Ano ba ang desire? Para ba maging successful na dito sa kalibutan? Para ba makapagyabang ka? Or anong desire, gusto mong mapagpala ng Diyos para magkakamit ka mightily and boldly. Desire mo na mapagpala ng Diyos para maraming tao ang may abot sa harapan ng Diyos, madala sa harapan ng Diyos. Amen. Naroon yung desire. Sarili mo lang. Yung makaka-please lang ba sa imo para ma-please ang tao mo sa pakindisikuan. Pero alam nyo, sa'yo sa ipapakita ni Dave, kung unahin mo yung will ng Lord, unahin mo yung iba, makikita mo, mas unahin ng Lord yung para sa'yo. Amen. Matuto kang unahin yung gustong ipagawa ng Diyos para makita mo kung ano man ang response ng Lord sa iyong binhi.
Amen. Kay diri nagpapalugi ang Diyos. Imposible. Diri talaga magpapalugi ang Diyos. Unaha siya ngan uunahon kaniya. Amen? So garanin mo hipid, unaha si Lord. Amen. Bago dun sa 51 verse 7, bago niya, kasi may relation yung verse, unang verses, hindi sa sunod yung verses. Sabi niya, cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Kumbaga, na-realize niya, nga dili ngayon niya kaya mabuhi, nga waray ang Diyos. Amen. Kapatid, kapag mayong kay Tora na something same heart, dili talaga makakabwelo ang Diyos. Pero kung hayaan mo ang Diyos na siyala ang maghari sa iyong kasing-kasing, bisan mga imposible nga butang, mga pinapangarap mula in, so wala ka din, hindi mo gininisip mula, gini-imagine mula, bisan itong mga butang na mga parang imposible talaga mangyari sa iyo, may ngaratan ka dahil waray imposible sa Diyos kapag ipuna mo siya. Amen? Kailangan nato i-renew ang ato commitment sa Lord. Kumusta ang iyong commitment sa Lord? So, repeat, kapatid, kumusta ang commitment sa Lord? Amen. Di ba? Every year, ang mga negosyante, nag-renew itong sila sa Canra business license. Ganon din ang mga nagtatrabaho, tama? Nag-renew yearly, at iba yearly, mayon ang monthly, mayon. Basta mayon renewal. Amen? Mayon nga renewal, san ba? Amen? Mayon talaga renewal. Kung mag-renew, ginbaba ko. Amen? Para yung mga dirikuan sa nuna, maging maupay siya na. Amen? Kaya nga, kung naruyag ka sa restoration, kailangan may mabago sa ning pananaw. May mabago sa sulod sa ning kasing-kasing. Ano ba yung tinitibok ng puso mo? Sino ba nais na dito? Sino ba nagmamanifest? Sino ba may boses sa ning kasing-kasing? Amen. Tingali ng crush. Ano mga kung ano lang, karuyag doon sa kalibutan. Amen? Kailangan mas ang aga na isang ang pulong sa Diyos. Wag natin ang Diyos. Amen? Kaya ang pulong sa Diyos, wala iba kundi ang Diyos mismo. Amen? Dapat ito na makusog sa ato. Ito na nagpupush sa ato. Ito na mahigitan kasi nagiging holy lakit sa tubangan sa Diyos kapag nahigitan niyang kanyang anak sa ato kinabuhi. Amen? So, kailangan nato i-renew ang ato commitment, ang ato stand sa Lord. Amen? Tama na ang 2023 nga kakuri. 2024, dapat excited din ako. Bago ng 2024, kahit naghanap sin another chance at Lord na i-enjoy nato ang buhay na ganap at kasiya-siya kasama ang Diyos. Amen. Number 3, doon sa verse 11, ang bago niya, do not cast me from your presence. Doon sa kanta, di ba? Cast me not away from your presence, O Lord. Ano? Na ano ito? Reconnection or reconciliation. Kasi kapag may kasalanan, doon napapahiwalay din sa Diyos. Kaya nga bago ni David, naranasan niya yung, alam mo, yung parang may bridge, parang gumawa siya ng isang bagay na para magpahiwalay sa Diyos. Kapatid, ayaw tayong iwanan ng Diyos. Sabi niya, hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan man. Kita ang nagbabaya kanya. Amen. Tayo ang gumagawa ng mga bagay para mayaon maging apartment sa kanya. Mayaon maging athawgit sa kanya. Amen? Namin doon, itong yung mga diri kalugod-lugod sa Diyos. Itong yung mga butang nga pagsupak sa will sa Lord. Every time na mayaon din isusugat sa ang Lord, tapos na diri ka sumunod. May ipapahimo sa mga simpleng butang na diri ka sumunod. May gini-inspire sa ang Diyos, sa kasing-kasing diri mo ginihimo na supak ka sa Diyos. Ang bago nga di ba? Don't let the Spirit grieve. Huwag mo hayaan na mag-grieve si Holy Spirit. Kasi pag nag-grieve si Holy Spirit, yun yung moment talaga
mapipil mo nga parang kaharayo sa Diyos. Napipil mo nga parang hindi ka marinig ng Diyos. Napipil mo nga parang unfair ang Diyos, pero hindi talaga unfair ang Diyos. Actually, gibabaysahin pa ito sa di mo expect ang kanyang plano. Yun nga lang, kitaan nagsiset apart, nagkaharayo, kitaan natalikod, kitaan kataga siya limitation. Kasi tingnan, din hikalatog daw ako, din ang bahala. Diba? Kailangan nato reconciliation sa Lord. Kaya pag niya parang na-feel niya nga, parang harayo na may anak sa Lord. Kasi mas nasunod na kanya fleshly desire. Amen? Nawara ang kanya na disconnect sa Lord. Amen? Nagkaroon siya, disconnection. Doon, ito na moment na, paano mo malalaman na parang nagkakayaon kasi disconnection, kailangan mo sin reconciliation or reconnection sa Lord kapag naranasan mo, stagnancy. Stagnant ka parang, yung lamaw, doon, tubigo, diri, walay naawasan, adala siya, pero medyo pa mabaho ito. Stagnant. Ano yung pag-serve hanggang dyan ka lang. Amen? Naranasan mo yung inferiorities and insecurities na pirmi ka na feeling mo, dihado ka pirmi, feeling mo kairo mo, feeling mo makaluluwi ka, feeling mo mas maupay pa ang iba kaysa sa iyo. Mas maupay pa yung mga believer, parang gano'n ang kukulang mo, parang nahihibabaro ka i-compare ng sarili sa iba. Kasi yun yung inferiorities and insecurities. Kapag mayroon ka inferiorities and insecurities, gagawas ang imo spirit of superiority. Nadiri ka magpaperte. Nadiri ka magpapawag. Nadiri ka magpatutog. Ayaw. Nadiri ka talaga. Kay ito, paato ka. Kasi nung ka mandiwag, kay ikaw nga, ikuang ka, mainig ka. Ganon. Yung superiority complex. Ito nga, isa na mong tama nang din susugad sa imo para maitulog ka. Nadiri ka. Ayaw mo. Kasi nasusulang ka, naging correct ka. Kasi napipil mo yung inferiorities and insecurities. Amen? Pag napipil mo yung kapatid, something is wrong. May mali. Kailangan mo i-repent sa Lord. Bago mo mabalik yung plano sa akin, tinabuhin. Tinano napipil ko ini, nano man makakost itong Lord. I-reveal sa akin ginaaraw itong patawag. Buligi ak, ma-overcome ito. Naputawag. I-reconnect ak sa iyo. I-reconcile ak, karuya ko mag-real sa reconciliation sa iyo. Siningatuin karuya ko, ikaw naman ang masunod sa nakinabuhi. Ikaw naman ang malipay sa nakinabuhi. May hatag ko ang glory na dapat sa iyo. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Halipot lang yun. Last. Restoration. Baga niya dito, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Amen? Kaya ano nga sulat niya, restore unto me the joy of my salvation. Naabot sa ato paglilingkod, diri nakit malipayon, diri nakit excited, himuon, di papahimo sa Diyos. Naabot sa ato paglilingkod, diri nakit excited kumaten sa service. Daramo ng ato rason. Nawawara ang joy of our salvation. Naabot sa ato paglilingkod nga puro nakit reklamo. Ay na, ano nga ako? Ay na, sira. Amen. Nawawara ang joy. Amen? Kaya, na-feel ni David, nawara ang kanya joy. Kasi dati, kung kikita na si David, ginaranan siya after a man after God's own heart. Kasi, worshiper talaga siya. From the very start, bata pa siya, grabe siya, sumamba sa Diyos. Kagalakan niyang maranasan lagi ang presensya ng Diyos. Kagalakan niyang sundin ang kalooban ng Diyos. Kagalakan niyang ipaglaban ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Sa una nato na experience ang kapangyarihan sa Diyos, di ba? Excited kit kalibayan ta. Tanggapon man sa sayong at awo o diri at ato pag-share sa kanila sa kaupayan sa Diyos, okay na. Malibayan kit, excited kit. Pero nadatong, nanawawa
Amen? Ibig sabihin, di na makakilos ang Lord. Ginbubuhian mo na aning salvation. Dili mo na ginpapahalagahan aning salvation. Kasi kung nauunawaan mo, yung salvation nga ginhatag sa imo, waray ka iba nga i-desire, undi ihatag sa Dios. Ang nga kanan nga kaya mo, kahit harap mo, diri kaya baydan ang ginhatag sa imo sa Dios. Diri kaya baydan sa bisan nano nga butang, dinhi sa kalibutan, ang ginhatag sa imo sa Dios. Amen. Kaya nga bago niya, restore unto me the joy of my salvation. Kapatid, kumusta? Anit imo kasing-kasing. Nalilipay ka pa ba? Excited ka pa ba nga permi maranasan ng Diyos? Excited ka pa ba na sambahin ang Diyos? Excited ka pa ba na ipaglaban ng Diyos sa buhay mo? Amen. Kung ito nawara, iton ang cause kay Nano na diri mag-overflow, diri makapag-flow yung plano sa Diyos sa ating kinabuhi. Hindi yan na itatagan kin chance sa Lord. Itatagan kin niya realization na kung gusto nating magtagumpay at paranasan, makangkal yung magagandang plano ng Diyos na dati pa kung namin ito nakaptan, dati pa kung namin ito na-enjoy. Pero nahadlangan. Pero kung yan na, kung naruyag ka, maranasan ito. At ato himuon, una, bago ko kanina mag-prepare, i-renew ang ato personal commitment sa Lord. Pagkayaon kitsin right nga relationship, reconciliation sa Diyos. And doon tamhikitan i-restore sa Lord, diri la ang joy sa ding salvation, i-restore sa Dios nga tanan sa area sa ato kinabuhi. Amen? Kaya nga, di kang sinon, kinaliputan, nahigalintan ito nga ginihim mo ni David. Gin-restore siya sa Dios, ginbalik siya sa Dios, sa tamang kalalagayan na gusto ng Dios. Nanunaan nga sa kanya, a man after God's own heart. Imagine, namatay, nakalunya, pero dinanong ang time, ginlimot itong sa Diyos, gintanggal itong sa Diyos, ang ginbutang sa Lord, siya ang aman after God's own heart. Mighty man sa Lord. Amen? Hinano, nagtatuwid siya sa Diyos. Kapatid, kung gusto mo na magbago yung takbo ng buhay mo, buhay paglilingkod, buhay tao, hindi sa kalibutan, yan ang 2024. Sundan ta ang hindi mo ni David. Ano? Kaya magsitayo? Ipikit natin ang ating mga mata. Isipa mag-look back eh. Lord, nano ang mga butang na diri na di nalugudlog sa David. Karuyan ko magkayaon sin renewed spirit. Karuyan ko i-renew ang ako commitment sa iyo. Lord, yung bagay na hindi ko nagawa noon, na pinapagawa ng Lord, gusto kong gawin ngayon. Just close your eyes. Hayaan mo na mamusap sa iyo si Holy Spirit. Just feel the presence of the Lord. And after na inulog mo sa Diyos lahat ng bagay na naging cause ng stagnancy, naging cause ng distress, failures, after siton, inulog mo sa Diyos, kung mayong mga wrong decisions, aro ay doon, i-aro itong pasay mo sa Diyos, nga aro una, na ma-restore ang iyong kagalakad sa pili ng Diyos. Beautiful.
sa buhay mo sa nagdaang taon. Kapatid, God is giving you a chance na ma-restore sa taong ito, sa oras na ito. Maging totoo ka sa Diyos. Aminin natin sa itin, kailangan natin siya. Siya yung pinakamakapangyarihan, all-knowing God. Alam niya yung mangyayari bukas. Kaya kung meron tayong pwedeng pagkatiwalaan, meron tayong pwedeng sundin na dapat sundin, walang iba kundi ang Diyos na ito. Come on. Mangusap ka sa Diyos. Hallelujah. Kung meron kang gusto hilingin sa Diyos, imposible man ang bagay na yan. Hilingin mo yan sa Diyos. And claim it na maranasan mo yan ngayong taong ito.
sa iyo ang aking mga kapatid sa lugar mo ito. Kung meron man nakakakilala sa bawat isa, ikaw yan, aming Diyos. Narinig mo ang sinabi nila sa iyo sa oras na ito. Ano man yung mga bagay, Panginoon, na ibinigay nila sa iyong kamay sa oras na ito. Hinihingi namin ito ng tawad. Ano mga bagay na yan, O Diyos, cleanse us by your blood from head to toe. Restore, Lord, i-restore mo yung aming relationship sa iyo. I-restore mo, Lord God, yung joy sa aming mga puso. I-restore mo, Panginoon, yung aming paglilingkod sa iyo. Maging kagalakan namin, Panginoon, na magawa ang kalooban mo. Ipagsigawan namin kung sino kang Diyos na grabing magmahal. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na buong taon